Araw ng linggo at dahil weekends nga pa rin, samahan nyo nga kami ulit sa aming mini vlog. Maulan pa rin at hindi pa nga ako makapaglabas ng aking labahin, kaya dito muna nga tayo sa loob magpapatuyo. Bago kami nag-grocery kahapon ay nakapaglaba nga muna ako. At sa oras na nga ito ay kumakain nga kami at kasama nga lang namin si Achilles at wala nga si Ate Jamira. Tapos nga namin kumain ay pinag-slice pa nga kami ni Daddy Pong nitong dragon fruit. Nabili nga pala namin itong dragon fruit nung nakaraang namalengke nga kami ni Daddy Pong. Si Daddy Pong nga din pala ang unang tumikim at sabi nga niya sa akin ay matamis. Tamis nga, no? At nang matikman ko nga rin ay matamis nga naman pala. Hindi ko nga din naman first time kumain nitong dragon fruit. Dahil dating may tanim na nga si Daddy Pong na ganito. Madalas din kaming bumibili sa labas, kaso nga lang ay hindi nga rin matamis minsan. Pagkatapos namin kumain ay naghugas na nga rin ako nitong mga pinagkainan namin. Pati na nga rin itong palayok na pinaglutuan nga ni Daddy Pong. Una ko na sinabon itong tasa, sunod nga itong mga mangkok, tapos itong mga plato. At nang masumbulan ko na nga lahat hanggang sa plato at yung mga palayok ay hinuli ko na nga itong mga kutsara at tinidor. Dito ka lang nga tatagal sa mga kutsara dahil kailangan mong hugasan nga isa-isa. Hindi ko nga muna tinapon yung pinanghugasan kong sabon. Dahil gagamitin ko nga muna pang sabon dito sa may gasto. Dahil sobrang dumi na nga rin kaya kailangan na din nating linisan. Hindi rin kasi maiiwasan madumihan yan dahil 3 beses ka ba naman sa isang araw magluto dyan. Lalong-lalo na nga kung si Daddy Pong nga ang gagamit. Tinanggal ko nga din yung patungan niya at nilagay ko nga sa may lababo dahil huhugasan ko na nga rin yun. Nang matapos na nga ay binalik ko na nga tong patungan at nahugasan na nga rin yan. Nang malinis na nga yung gasto, balik na naman ako dito sa aking hugasin. Dalawan ko na nga itong mga kutsara at isa-isa ko ang pinulot dahil may kasama ang kutsilyo at baka nga masugat pa ako. Saka ko naman sinunod itong mga platito at mga takip nga ng mga kaserola namin hanggang matapos na nga itong mga plato. At dahil minsan nga lang tayo sipagin, pati na nga itong mga patungan ng condiments ay hinugasan ko na nga rin. At bago ko nga hinugasan itong lagayan, ay isa-isa ko nga pinunasan yung mga bote ng condiments na nakalagay dito. At dahil open nga dito sa may aming kusina, ay hindi rin talaga may iwasan na magkaroon nga ng alikabok yung mga bote. Hindi nga lang yung lagayan ng condiments ang hinugasan ko, pati na nga rin tong mga lagayan ng sibuyas, bawang, paminta at kung ano-ano pa. Pagkatapos ko nga hugasan ay pununasan ko nga muna nitong kitchen towel. Hindi ko na nga hihintayin na matuyo para maibalik ko na nga rin yung mga sibuyas, bawang at luya dito sa may lagayan. At baka pag-aantayin ko nga matuyo yan, bukas na nga na naman yan matatapos. Kaya yan, at pinunasan ko na nga lang din sila isa-isa. At nang mapunasan ko na nga sila isa-isa ay nilagay ko na nga rin sa may lagayan. Hindi din naman mahirap ayusin at pagpatong-patungin mo nga lang sila. Patubo na nga rin pala itong mga sibuyas at nilagay ko na nga dito sa may lagayan. At sunod ko na nga nilagay itong mga bawang at luya. Ko namang inilagay at inayos nga itong mga condiments namin. Napakadami nga naman itong ginagamit nga ni Daddy Pong sa kanyang pagluluto. At kulang na nga itong lagayan namin at kailangan ko pa nga atang bumili ng isa pa. At dyan na nga nagtatapos ang ating paglilinis at pag-aayos nga dito sa aming kusina. At yun lang mga mi for today's mini vlog. Thank you for watching. Salamat sa panonood. God bless. Bye-bye!